Ng Diyos sa aking puso na mensahe ng Panginoon ay ending one year, preparing for the next year. Amen? Amen. Sino ho ang nakahanda at naghahanda at pinaghahandaan ng bagong taon? Amen. Pero mga kapatid, dapat natin makita na meron pa ho tayong 3 days na lang. 3 days. 3 days ang New Year na. Amen? Sino ang excited sa New Year? Amen. Pakapagpanan natin si Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. Mga kapatid, meron po akong tanong. Ano po ang naging what was a highlight na nangyari, naranasan mo sa nakaraang taong 2025 sa buhay mo? How did God show up? Paano ba mo nakita na ang Diyos ay gumawa ng himala, nagpatotoo, nag-provide sa panahon na yung pangangailangan? So ano yung mga highlights kung ikaw ay i-highlights mo sa yung ginawa ng Panginoon sa buong isang taon? Meron ka ba nakita na malaking bagay? Or ano yung mga challenge po nating nakaharap? Alam nyo, lahat tayo mga naka-experience ng mga challenges sa buong taon. Yung iba, hindi nakayanan. Yung iba, nakayanan. Yung iba, last minute, last day, last hour. May challenges pa rin. So mga kapatid, how did God help you in a tough situation? Sa panahon ikaw ay parang ibig mo nang mag-give up, pero nakita mo hata ng kamay ng Diyos, tinulungan ka niya. Amen? Amen. So, ang question, what have you learned? Ano ang natutuhan mo sa loob ng isang taon? Marami pa tayo natutuhan? Amen. Amen. Alam niyo, yun ang importante. Dapat ho, meron tayong natutuhan sa bawat lesson. Sa bawat nararanasan natin sa buhay, bawat na-encounter natin, meron po tayong natutuhan sa buhay natin. Amen? Praise God. So, gusto ko pong i-share sa inyo mga kapatid. Una, 3 bagay, 3 things to remember at the end of this year. At gusto ko po na tingnan natin ang sinabi ng Word of God. Ito po ay ibinigay ng Lord sa aking puso na dapat nating alalahanin at the end of this year. At bibigyan ko rin po kayo ng 3 bagay na inilagay ng Diyos sa aming puso na gagawin ng Panginoon this coming year. Amen? Amen. Amen ba? Ano yung 3 bagay na dapat nating alalahanin? Kasi po, sabi ng Bible, Deuteronomy chapter 11, verse 11 to 12. Alam niyo, marami tayong mga dapat alalahanin. Yung iba, inaalaala mga kalungkutan, mga nawalan, inaalaala mga negatibo, mga pangit. Pero mga kapatid, ano ba ang dapat nating alalahanin at the end of this year? Deuteronomy chapter 11, verse 11 to 12. Ito po ang sinabi ng Panginoon sa mga Israelita. Sabi niya, but the land that you are going over to possess is a land of hills and valleys, which drink water by the rain from heaven. Sabi ng Panginoon sa kanila, ang lupain na inyong mga nasasakupin na ipoposes ay lupain ng hills and valleys. So, pag sinabi pong hills, it represent mountain, mountain and valleys, yung mababang lugar. So mga kapatid, ang mga sabi ng Panginoon sa kanila, sa mga Israelita, ang i-conquer nyo ay hindi lang puro mountain. Meron din kayong makakaranas ng valleys experience and hills experience. Amen? Amen. Amen ba? So, hindi lang ho ang mararanasan natin ay puro tagumpay. May mararanasan din tayo kung minsan disappointment, discouragement. Hindi lang puro positibo, minsan may negatibo. Ang sabi diyan, ang lupain na i-conquer nyo ay hills and valleys. Amen ba? Amen. So pag sinabing hills, ito po ay nagsisimbolo ng mountain of victory, mountain top of na ikaw ay handon ka sa naka-experience ka ng galak na galak ka. Tapos ang kasunod pala nun ay valleys. Ikaw naman bigla-bigla parang nakaranas ka ng problema. So, yung valleys, mababa, symbol of trials, testing, and pagpapakumbaba, humility, na tinuturoan tayo ng Diyos yan sa mga ganyang karanasan.
So sabi ng Lord sa kanila, yan ang dapat ninyong tandaan, na ang i-conquer nyo na lupain ay hindi lang puro hills, hindi lang puro mountain top of victory. Meron din kayong mga valleys experience. Meron din minsan may discouragement din. Amen? Amen ba? May kabiguan din, may pagsubok din, pero yan ay baka dapat nang i-conquer. Amen ba? Ito pa, ang sabi niya verse 2, alam, lupain, alam that the Lord, your God cares for, the eyes of the Lord your God are always upon it, from the beginning of the year to the end of the year. So anong pinakikita mga kapatid? Sabi ron, land that the Lord your God cares for. Tapos sabi pa, the eyes of the Lord. So, pinakikita, tatlong bagay po ang pinag-uusapan natin. Number 1, God has more for us to possess. Amen? So, marami ka pang i-conquer. Sabihin mo sa katabi mo, marami ka pang ipopossess. Hindi ma-possess, ha? Hindi ipopossess, i-conquer, sasakupin. Amen? Marami pa ho tayo, marami pa tayong taon na ibubuhay sa lupa, pero mga kapatid, God has more for us. Sabihin mo, God has more for us. God has more So, for us. meron pa siyang marami pa tayong mga kaluluwa na dapat i-conquer. Amen? Marami pa tayong mga lugar na dapat share ng salita ng Diyos. Marami pang mga baryo, mga syudad, mga city, mga bansa, mga lugar na dapat tayo gamitin ng Panginoon. Sabihin mo sa tabi mo, marami ka pang i-conquer. Marami pa tayo i-conquer. Sa taong 2026, marami pa tayong i-conquer. Amen? Amen. Huwag niyong tingnan ang inyong sitwasyon, huwag niyong tingnan ang inyong kalagayan. God has more for us to possess. Amen. Sabihin na natin, everybody, God has more for us to possess. And number 2, God sees and God cares. Diba? Tingnan niyo po yung binasa natin kanina. Ang sabi po rin sa Bible, a land that the Lord your God cares for, and the eyes of the Lord your God are always upon it. Ibig sabihin, makikita niyo na pangalawa, God sees and God cares. Nakikita ng Lord ang iyong sitwasyon, nakikita ng Diyos ang iyong pinagdaanan, nakikita ng Diyos ang iyong buhay, nakikita ng Diyos kung paano ka umiiyak kahit ikaw ay nakangiti ngayon, pero pag nag-iisa ka, umiiyak ka pala. Alam ng Lord yun. Amen? Nakikita ng Diyos yung hindi nakikita ng tao, yung nakikita ng Diyos ang laman ng iyong puso. Amen? Dahil God looks at the heart. Amen. So, nakikita ng Lord, at itong maganda, God cares for you. Sabihin mo sa katabi mo, God cares for you. God cares for you. Amen. Amen. Kaya sabi ng Bible, di ba? Cast all your cares upon the Lord because He cares for you. So, kung minsan, alam niyo may ibig sabihin ng Emmanuel, God is with us. Ibig sabihin ng God is with you, God cares for you. Kasama mo ang Lord, iniingatan ka ng Diyos, ang Diyos palaging nasa sa iyo. Amen? The Lord is within you, the Lord is with you, and the Lord is upon you. So mga kapatid, God sees and God cares. Amen? And number 3, God works from start to finish. So, minasa po natin na from the beginning until the end, nandiyan ang Lord. Amen? Bakit? He is the Alpha and the Omega. He is the beginning and He is the end. Amen? Amen. Woo! Amen ba? So, lahat ng sinimula ng Diyos at Church, lahat ng sinimula ng magandang bagay ng Panginoon sa buhay mo, ang sabi ng Bible, He who began a good work in you, kukumpletohin ng Panginoon hanggang sa'yo dumating. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Amen? Kahina naman ang mga palakpakan niyo. Parang hindi kayo excited eh. Amen ba? So, God works from start to finish. So, lahat ng sinimula ng Panginoon sa church na ito, kukumpletohin niya. Amen? God is faithful. So mga kapatid, yan po, 3 things to remember at the end of this year. Isipin niyo palagi, meron pa akong gagawin, meron pa akong dapat i-conquer, meron pa akong mission, kaya aking buhay pa, may pinagagawa pa ang Diyos sa akin. Amen! Sabihin mo sa katabi mo, kaya buhay ka pa. May mission ka pa. Alam niyo ba yan? Kaya tayo buhay at malakas, may mission pa.
Kasi yung mga kinukuha na ni Lord, tapos na misyon. Amen. Amen? O, pangalawa, nakikita ng Lord kung ano sitwasyon mo. And God cares for you. May malasakit ang Diyos sa iyo. May mga tao minsan, walang malasakit sa atin, pero ang Diyos, kailanman nakikita niya ang ating pagluha, kagalakan, kalungkutan, ang ating sitwasyon kung nag-iisa ka. Alam niyo, Lord. Number 3, God works from start to finish. Okay. So mga kapatid, year 2026 is the year of my major change. Alam niyo mga kapatid, tatlong bagay ang nilagay ng Lord sa aking puso. Especially, pakinggan niyo po itong maigi, mga pastor, mga elders, leaders, mga Church on the Rock family. Ito po ay mensahe ng Panginoon para sa Church on the Rock family. So, ito ay nilagay ni Lord sa aking puso habang kasi po, Christmas, hindi po kami lumabas ng bahay. Ako po ay nag-stay lang, nagbasa lang ako, nag-pray, nagbabad lang ako sa Word of God at nakinig sa Lord at humingi ng mensahe for this coming year, 2026. At ito po ang isang pinakita sa akin ng Panginoon. 2026 is the year of our major change. Amen? Marami mong magaganap na pagbabago sa buong mundo. Maraming magaganap na pagbabago sa ekonomiya, sa sitwasyon, sa bawat bansa. At higit sa lahat, may mga pagbabagong magaganap sa loob ng church at maging sa ating pamilya. Amen? Amen. And number 2, mga kapatid, nakita ko po, 2026 is the year of my increase, our increase. Sino ang naniniwala dyan? Amen. Sino ang gusto mag-increase ang inyong sweldo 2026? Lumalakas na amen. Okay. Pagdating sa sweldo. Ha? Sino sa inyo ang gustong mag-increase ang anointing 2026? Sino sa inyo ang gustong mag-increase ang paggamit ng Diyos sa iyo 2026? 2026, take note. This is the Word of God for us. This is the year of increase. Amen? And number 3, na pinagagawa ng Panginoon sa atin, 2026 is the year to fulfilling my destiny. This is the year of your destiny. Destiny. Mapupulfill ang destiny mo. Ano yung destiny mo? Amen. Destiny is your purpose. Kung ano yung purpose ng Diyos sa iyo. Ibig sabihin, this year, kung hindi natupad, hallelujah, itong taong 2026, gagawin ng Panginoon ng mga bagay na ipinangako ng Diyos sa atin. Amen? Amen naman? Amen. Praise God. Okay, are you ready? Yes. Pwede na tayong pumunta sa preaching. Amen. Ha? Okay, let's go to the Word of God. 2026 is the year of my major change. Paano magbabago? Sabi ng text natin kanina, sabi diyan, no? Very clear, na nagbigay ng parabola ang Panginoon, parable. At itong parable na ito ay parable ng new wineskin at saka old wineskin. At gusto kong basahin po natin yung parable na ito. Sabi po diyan, then he spoke a parable to them. No one, kausap niya yung mga disciple, no one puts a piece from a new garment on an old one. Sabihin natin, old one. Old one. So, old one. Okay? So, hato yung keyword, new and old. New garment, old garment. Okay? Ang sabi doon, otherwise, the new makes a tear, and also the piece that was taken out of the new does not match the old. In the lumang damit, hindi po pwedeng kumuha ng bagong damit na itatahi mo sa lumang damit at yung lumang damit sisirain ng bagong damit. Okay? Amen. Pangalawa, ito po, 37. And no one puts new wine into old wineskin. Sabihin nyo, new wine. New wine. Old wineskin. Old wine. Sabihin nyo, new wine. New wine. Old wineskin. O, yan yung keyword. So, hindi po pwede na yung dohong bagong alak ay ilalagay mo sa lumang sisidlan dahil yung lumang sisidlan ay sasabog, masisira. Bakit? Kasi yung wine na yon ay pag nag-ferment,
Pagkahuluma na yung sisidlan, hindi sila magmamatch, parang yung damit. So, kinakailangan new wine, ang kailangan lalagyan, new wineskin. Okay? New garments, dapat new garments magkamatch. So, pinakikita po dyan, anong lesson natin makikita mga kapatid? Tignan niyo po, dugtong natin. But new wine must be put into new wineskin. Amen? Amen ba? So, nakita niyo po yung picture, ganyan po yung lalagyan ng wine na tinatawag na wineskin. Yun daw pong new wine, dapat ilagay, ang lalagyan niyan ay new wineskin. And both are preserved. Verse 39, and no one having drunk old wine immediately desire new, for he says the old is better. So marami hong mga tao na ayaw nila yung new wine kasi nakasanayan nila yung old wine. So mga kapatid, anong lesson? Ang lesson dito, una, ang wine ay nagre-represent po ang wine ng new things. New things na i-release ng Panginoon sa new season. New blessing. Pag sinabing new wine, ito po ay new oil, new anointing, new move of God. Amen? Na bagong gagawin ng Diyos. Ngayon, hindi mo yan makikita o mararanasan kapag ikaw ay nandoon sa old wineskin ka. So, kailangan ikaw yung maging new wineskin. Ibig sabihin, dapat ang ating mga puso at kaisipan, handa mong makatch up, handa kang lagyan ng new wine. Kasi pag hindi mo mako-contain, hindi mo matatanggap, sayang lang. Masisira, masasabog yung lalagyan, yung wineskin. So, nasundan niyo po ako? So, pag sinabi pong wine, new wine, nagre-represent po ito ng mga bagong gagawin ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Bible, forget the former things, do not dwell on the past. Sabi ng Bible, Isaiah, I am doing a new thing. So you will not perceive it pag ikaw ay nagdudwell sa old things. So pinakikita po ng Bible na kung gusto mong maranasan ng new things, ngayong New Year, kailangan maging new wine ka. Amen. Amen. Kailangan bago ang iyong puso. Kaya nga, di ba sabi ng Ezekiel, I will give you a new heart and I will put my spirit within you. And I will take away your heart of stone. Tatanggalin ko yung matitigas na puso, ilalagay ko yung spirito sa inyong puso at lalakad kayo sa aking palatuntunan. So mga kapatid, kailangan meron kang renewed heart, renewed mind to receive the new things na gagawin ng Panginoon, especially ito pong 2026. Palampakan natin ang Panginoon. Amen? Amen! So, unang lesson po, mga kapatid, na dapat nating makita, dapat magkaroon ng pagbabago yung ating kaisipan. Heart and mind, tinuturo po rito yung mindset. Sabi natin, mindset. Mindset. Isa pa, sabi niyo mindset. Mindset. So, pag sinabing mindset, ito po yung mga maling kaisipan, maling nakagawian natin ng na iniisip natin mula noon na nakasanayan natin, dapat baguhin na. Amen? Okay, basahin po natin ang Bible. Tingnan niyo po. Ito. Efeso 4:22-24. Anong sabi ng 22? Everybody, basahin natin. Iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masamang pagkulasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot
ay ang bagong pagkatao na nilikhang karanawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamuhay ayon sa katotohanan. Meron pa bang mga tao dyan sa kitchen? Dapat dito sa loob lahat. Ano? Yung back. Okay. So, ang sabi po ng verse 22, ano sabi? Number 1, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. So, meron kang iiwan at meron kang pag ba? So, itong taong 20, makinig kayo, taong 2025, may huhubarin ka at may iiwan tayo. Sino ho ang nakahandang iwanan na yung lumang buhay? O gusto niyo pang dalhin sa 2026? So, sabi ng Bible, iwan na ninyo yung dating pamumuhay. Yung dating ugali. Yung dating pangit na asal. Ha? Iwan na ninyo. Ano sabi? Hubarin na ninyo. Sino yung naligo? Pero naligo ka, sunod may dati marindamig. Ha? Kailangan, kung ikaw magbihis, ano sabi ng Bible? 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi niyo, bagong nilalang. Wala na yung dating bagay sa buhay. Say, bago na. So dapat mga kapatid, bagong taon, bagong buhay, bagong pag-asa. Amen? Dapat bagong Christian, bago tayo may makita sa bagong pag-uugali. So, iwan na ninyo ang sabi ng Bible. Hubarin na ninyo yung dating pagkatao. Alam nyo, kuminsan tayo kasi mga tao, di ba? Meron kang mga gamit na ako madalas i-review ni Asia. Si Asia kasi, pag bumili yan ng bagong damit, bagong sapatos, bukas isusuot na. Kaya ako pinagtatagal ko pa Nandun pa sa kahon, minsan tagal, di ko na sinusuot. Minsan meron na akong sapatos na nung mga unang panahon na nabili noon, hanggang sa nasira, hindi ko nagamit. Sabi ko, nabakbak yung kasi parang leather. Nasira. Alam niyo, mga kapatid, dapat pala pag bago, i-enjoy mo at siyang gamitin. Isuot mo. Kaya nung ako niregaluhan ni Isa ng bagong sapatos, sinuot ko kaagad nung Sunday. Wow! Kasi, dapat pala, hubarin mo na yung mga luma, palitan mo na ng bago. Amen? Kasi tayo kasi mga tao, meron tayong kaisipan na yung dati, may mga mental sentimental value sa akin. Kaya ang tawag ko diyan, yung iba, hindi nila mapawalan. Kaya tinayin nyo naman ang mga tao. Di ba? Naiipon yung ating sanggatutang na damit nung tayo ang size pa natin ay 26, 27. Sexy pa. So nakatago pa ngayon, 42, 48, 49 na. Nandun pa rin. Kasi iniisip mo, baka papayat din ako. Hindi ka na papayat. Ibig sabihin, pamigay mo na yan. Amen. Para makinabang naman, siguro sa inisip natin baka sumexy na naman ulit ako sa ano. So mga kapatid, pinakikita ko lang po sa inyo kasi tayo yung isip natin. At dyan din po ako may tinuturuan ng Panginoon kahit ako po personally na kinakailangan lahat ng mga luma, lahat ng mga dati, mahilig tayo sa collection ibang collection dito, ng mga hanggang sa, tingnan nyo ha, kasi ninyo, buksan ninyo ang inyong mga cabinet. Makikita nyo, napakaraming damit, lalo na yung mga babae, pamimili. Wala akong maisuot. Sa dami, walang maisuot.
Hindi alam kung sa alin ang pipiliin. Sa dami, walang maisuot. Sabihin mo sa katabi mo, parang ikaw ang pinag-uusapan ngayon. Okay, so, di ba? So, mga kapatid, makikita nyo, meron tayong iiwanan, magbago na kayo. Sabi mo, magbago na kayo! Mga pag-iisip, sabi mo sa katabi mo, magbago na tayo! Di ba? Dahil sabi ng Bible verse 23, ano kayo nga pumasa? Ano sabi doon? Magbago na kayo ng diwa at sino ho ang gustong maranasan niyang taong 2026? Kailangan iwanan na natin ang mga pangit daw na ugali ng taong 2025. Yung mga ugaling masungit, iwanan na yan! Ugaling maramot, iwanan na yan! Ugaling magaspang, iwanan na yan! Amen! Ugaling pintasera, iwanan na yan! Ugaling chismosa, iwanan na yan! Amen. Ugaling pangit, sabihin mo sa katabi mo, magbago na tayo! 2026 na, magbago na tayo, amen! Sino ang gusto ng pagbabago? Ako, gusto ko yan, amen? So marami hong magbabago po sa church, amen? Maraming magbabago sa music ministry, maraming magbabago sa media, maraming magbabago sa leadership, maraming magbabago sa mga kapatiran, amen? Amen ho ba? Iwanan na natin yung mga ugaling gustong kumain pero ayaw magurong. Dapat iniiwanan na yun, amen? Kung gusto mong kumain, magurong ka rin. Ano yung urong? Hindi yung urongan ko, ano? Hindi, inurongan eh. Dapat maghugas, ibig sabihin, yung mga ugaling pangit, dapat yun eh. Hindi na nakikita sa mga Kristiyano. Pinagkainin mo ka. Ha? Ngayon, paano mangyayari yun? Sabi doon, magbago kayo ng diwa at pag-iisip. Pagka nabago ang isip, magbabago ugali. Amen. Nagsisimula sa pagbabago ng diwa at ng pag-iisip. So kaya sabi ron, at ang dapat ninyong isuot, meron kang uhubarin, may isusuot ka. Ano ang dapat isuot? Bagong pagkatao. Ano yung bagong pagkatao? Na nilikha ayon sa kalarawan ng Diyos. Ibig sabihin, alam niyo, sabi ko, mas masarap palang magturo ng Tagalog kung binabasa. Kaya magtatagalog na po ako ng verse. Yan ang sabi mo dyan. Sabi niya, dapat ang iyong isuot ay yung you are created according to His image, yung kalarawan ng Diyos, kawagis ng Diyos. Kasi nung tinanggap natin si Kristo, tinanggap natin yung image ng God, Espiritu ng Diyos. Kaya tayo ngayon, alam niyo, yung original na plano ng Diyos na we are created according to His image, nasira yun nung magkasala si Eva at si Adam. Ngayon, meron tayong minanang kasalanan. Sinira ni Satanas. Nung tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos, nabalik yung image na yun. At iyon ang dapat nating i-enjoy at dapat nating isuot. Ano yung image na yun? Image na matuwid, banal, at pamumuhay ayon sa katotohanan. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Amen ba? Amen. Praise God. Ano sabi sa Bible? Lakas niyo pong basa, samahan niyo ako. Set sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan. Sapagkat kung ano ang iyong iniisip, iyon din ang magiging buhay mo. Higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan. Bakit? Sapagkat kung ano ang iyong isipan, yun din ang magiging buhay mo. Kung malungkot ka ngayon, malungkot ang isip mo. Kung masaya ka ngayon, masaya ang isip mo. Kung ikaw kung ang buhay mo ngayon
ay ikaw ay nagtatagumpay sa mga trials, mga problema, kahit may problema ka, ibig sabihin sa isip mo, iyan ang iniisip mo. I am overcomer. I am victorious. Amen? So, kung ano laman ng iyong isipan, pag alam ng isipan mo, hindi ko kaya, hindi ko na kayang magtagumpayan ng problema, ayoko na, susuko na ako. Maya-maya, gahanap ka na ng bangin. Ganyan ang tao. Pag hindi mo sa isip, bakit? Kasi, mga kapatid, sabi ho ni Charles Stanley, kapag ka kinontrol ni Satanas ang isip ng tao, kaya niyang kontrol ng buhay mo. Kaya kinokontrol niya ang isip ng tao. Kaya may mga may mga mentally stronghold na tinatawag. Diyan nakakamit siya. Kaya yung mga tao, hindi magbago kasi mayroong stronghold sa isip. Kaya kailangan ng deliverance. Kahit ano gawin mo, pinag-pray mo, ayaw, kailangan pala deliverance. Kasi handyan sa kaisipan. Naging na yung utak ng kaaway. So, kaya sinasabi ng Bible, ingatan mo ang iyong isipan. Bakit? Kasi ganito po mga kapatid. Kung paano yung paraan ng iyong pag-iisip, iyan ang iyong magiging buhay. Okay, example. Kapag ang korte ng isip mo ay circle, ano magiging buhay mo? Ikot-ikot lang. Pagka ang isip mo ay wala kang pangarap, ano magiging buhay mo? Wala kang mararating. Pag ang isip mo ay wala kang vision, ano mangyayari sa iyo? Wala kang magiging ma-accomplish. Yun ang magiging buhay mo. Kapag ang isip mo, punong-puno ka ng pangarap, punong-puno ka ng vision, punong-puno ka ng kagalakan, punong-puno ka ng desire, ano magiging buhay mo? Amen? So kaya nga si Satanas, mga kapatid, ang kanyang gusto na atakihin at dinaya niya ay ang isip ng tao. Sabi nga ng 2 Corinthians 4:4, binulag ni Satanas ang isip ng tao. Ang isip. Kaya isip ang binulag para huwag daw makaunawa ng salita ng Diyos. Kaya yung mga tao na nakikinig ng Word of God, pag sinishare mo, hindi nila naiintindihan kasi binulag ni Satanas ang isip eh. Kaya nga, kung ano sabihin natin, kung ano ang iyong iniisip, yun din ang magiging buhay mo. So, ibig sabihin ganito, ang isip parang manubela ng sasakyan. Hawak mo, pag niliko mo sa kanan, kakanan ka. Amen? Piliko mo sa kaliwa, kakaliwa. Pag in-straight mo, so, ganun ho mga kapatid. Kung ano yung gusto mong maging buhay, gusto niyo po ba 2026 maging matagumpay ang buhay natin? Amen! Gusto niyo po ba 2026 gamitin ng Diyos mightily, miraculously, powerfully ang buhay natin? Amen! Gusto niyo po ba na kahit may problema, kahit may trials, kahit may pagsubok, kahit may mga discouragement, nagpapatuloy ka pa rin? Amen! So kailangan ganyan ang kaisipan mo. Sabihin mo, God has more for us to possess. Sabihin mo, God has more for us to conquer. Marami pa hong gagawin ng Diyos sa buhay natin. Amen! So, kailangan lang magbago po ang paraan ng ating pag-iisip. Kasi, lumalabas yung ating pag-uugali sa ating paraan ng pag-iisip. Yung behavior natin, yung kinikilos natin, yung inaasal natin, lumalabas kapag ang isip. Kaya nga, ang sabi ng Bible, mag-meditate tayo ng Word of God. Kasi, pag napalitan ng Word of God ang isip natin, iyon yung magiging buhay natin. Amen. Tingnan nyo, subukan nyo. Pag nanonood ka sa TV, puro negative, puro batayan, puro nakawan, puro holdapan, puro rapean, puro negative, puro pangit. Maya-maya, di ba, lumulungkot ka rin eh. Naiisip mo, naku po, kawawa naman sila, isang ganito, Pasko na sulugan. Di ba, puro, lalo sa Pilipinas, lahat ng puro pangit ang mapapanood mo. Yes. Simula pa lang, pambungad pa lang, patay! Oo, ganyan na ganyan.
puro patay, puro pangit. So mga kapatid, siyempre, ang tandaan niyo po yung ating mata, yung ating tenga, yan po ay tinatawag na entry points. Pintuan. Amen? So, pag binukas mo yung mata, sa yung mga nakikita, yung mga naririnig, yan yung papasok sa iyong isip. Alam niyo po ba, pinag-aaralan ko yung palang brain ng tao ay 3 pounds. At the fattiest, pinakamatawag, the fattiest organ, part of the body is the brain. At higit pa ito sa computer, napakaraming na i-install dyan. Kaya kung ang isip ng tao, marami na kayo-install dyan eh. Mga pangit, negative. So ngayon, kaya tayo kinakailangan mag-meditate ng Word of God para ma-renew yung ating kaisipan. Amen. Amen? Amen ba? Amen. So kaya sinasabi, baguhin ninyo. Tingnan niyo po. Ang sabi ng Romans chapter 12, basahin po natin. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip, ayan, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hayaan mo na baguhin ng Diyos ang iyong isip. Huwag natin i-resist. Pag nakikinig tayo ng preaching, nababago yung isip natin. Amen? Amen. Pag nagbabasa ka, nababago. Kasi pag tinatanggap mo. Pero pag nire-resist mo, halimbawa, tulad ngayon, nakinig ka ng preaching. Habang nakikinig ka, hindi para sa amin yan, sa kapitbahay ko yan. Hindi mo tinatanggap. Yes. Di ba? Sila yun. Kaya nagbabasa ka, habang nagme-meditate ka, ikaw ang kinakausap. Tapos habang nagme-meditate ka, naku, tamang-tama ito para kay sister. Ito para kay brother, pag nagkita kami, isi-share ko sa kanya. Hindi! Ang Word of God, ang unang-unang kinakausap pag nagme-meditate ka, nagbabasa ka, ikaw! Amen. Amen. Amen? Kaya lang tayo, lahat nakikita natin, ibang tao. Hindi mo alam, ikaw mismo. Kaya itong mensahe na ito, ako rin ang kauna-unahang kinausap ng Lord. Ako ang kauna-unahang, sabi ng Panginoon sa akin, kailangan magkaroon ng pagbabago ang iyong kaisipan. Kaya ako po, mga kapatid, nakita ko, sisimulan natin ang pag-aaral ng taon na ito na magkaroon ng pagbabago yung ating mindset. Mindset. Sabi natin, mindset. Mindset. Tingnan niyo, bakit sa Japan? Sa Japan, pag pumunta ka, nagtapon ka ng papel, pupulutin ng mga tao, pati bata at matanda. Na-disiplina sila. Sa Pilipinas, nakalagay, bawal magtapon. Ako rin ang baka. Magtatapon na Pakarami ni tatapon. Bawal umihi. Naku, kapag Bawal tumawid. Ako doon nagtatawiran ng mga tao. Dapat yata ang karatuli, lahat ng tatawid, mamamatay! Siguro wala ang tatawid. Bakit? Kasi mindset. Ang mga bata pala sa Japan, bata pa lang, hanggang, I think, grade 4, mula ba elementary, ang itinuturo puro disiplina, kalinisan, kaayusan, disiplina. Wala silang ibang subject na kung iba pa, talagang puro tinuturuan ng pamumuhay, maayos na disiplina. Kaya pala bata pa lang, marunong. Pag iniwan yung gamit, hindi nawawala. Sa Pilipinas, ilabas mo yung kamay mo. Nararamdaman mo, nasaan ka na. Ilabas mo sa bus o sa jeep. Kasi meron pa itong ganyan nagbibiyahe raw inilabas yung kamay. Sabi niya, wow, nandito na ako sa Europe kasi naramdaman niya. Malamig. May mga snow. Tapos ituloy ang biyahe. Pagdating sa
Pilipinas, inilabas ang kamay. Wow! Nasa Pilipinas na ako. Kasi inisnatch yung relo. Nawala yung relo sa layo. So mga kapatid, ano yan? Mindset. Sabi natin mindset. Mindset. Kapag nabago ang isip ng tao, magbabago ang attitude, behavior, character. Pag hindi nabago, tingnan nyo, bibigyan ko example. Bakit sa Pilipinas, ang mga driver walang halos disiplina? Bakit pag napunta ng Europe, nagiging disiplinado? Mindset. Alam mo bakit? Takot sa multa. At stricto ang mga polis dito. Eh sa Pilipinas, kung nahuli ka, di ba yung lisensya mo? May nakaipit na nalulungkot ron, nakaganon. Oh. Ay pag nakita yun, okay na. Oh. Di ba? Eh dito, pag ginawa mo sa polis yun, tataasan pa yung multa mo. Bagamat meron din, pero bihira. Hindi ka makatulad. So mindset, tingnan nyo, ang mga tao, pag pumunta ka sa isang lugar, nag-a-adjust yung isip, nag-a-adjust yung ugali. Amen ba? Amen. Amen ba? Amen. Yung ibig sabihin, pinakikita ko sa inyo, yung mindset, pag nabago isip, magbabago ugali. So ibig sabihin pala, hindi namin kasi hinahayaan mga kapatid na yung ugali natin ay hindi nagbabago. Kaya number one, una, our mind needs to be renewed if our lifestyle is going to change. Kailangan ma-renew yung ating kaisipan. Amen! Paano ma-renew? Meditate the Word of God. Amen. Amen! Pangalawa, kaya bumasa. Alam niyo po ba yung mga lazy mind, yung mga tamad na kaisipan, yung mga hindi busy kaisipan, yun yung pinaglalaroan ni Satanas. Bakit? Kung ano-ano naiisip. Kaya po si David na tukso, hindi siya sumama sa giyera, nandun siya sa bahay, nag-iisa siya, nandun sa terrace ng kanyang palasyo, nakita niya si Batseba naliligo, ayun, pinaglaruan ni Satanas sa isip. Bakit? Kasi walang ginagawa hindi sumama, hindi naging busy. Kaya mga kapatid, ang maganda sa atin, dapat yung ating kaisipan maging busy sa meditation ng Word of God. Amen? Maging busy sa pag-iisip ng mga bagay patungkol sa Diyos kasi po, ang idle mind is the devil playground. Number 3, renewed thinking, transform living. Pagkaho, na-renew, Romans chapter 12, ang ating kaisipan, magta-transform ang ating buhay, mga kapatid. Amen? Amen ho ba? So kaya ho, ito pong taon 2026, number 1 po natin pag-uusapan, mindset. Kailangan magkaroon po tayo ng tamang pag-iisip. Tama, matuwid, mindset, mabago, ma-renew. Kasi po, kung gusto mong magkaroon ka ng transform na buhay, kailangan magkaroon ka ng renewed thinking. Right thinking, right living. Wrong thinking, wrong living. Pag mali. Amen? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. 2026, next month na, January. Itutuloy ko po.